Hello guys, for today's video ay share ko lang itong napanood kong balita dito sa tungkol kay Bagyong Pipito. Yun. Typhoon Pipito or may international name na Manye. So ang lakas niya ayon dito ay 175 kilometers up to 215 kilometers per hour. Yun ang lakas ng hangin niya. Dito siya ngayon sa may Silangan ng Catanduanes. Ay nasa 940 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. So, pero meron pa tayong isang bagyo doon sa taas. Yung kayo Typhoon Opel, ayan no. Pinapaliwanag din niya. Ito yung tumama sa Cagayan ng nakaraan. Na hanggang ngayon ay baha pa rin sa ibang lugar sa Cagayan. Pero may na siya. Papalabas na kasi siya ng Pilipinas. Yung bagyong Opel yan ay bagyong Opel ito. May international name na isabi. Pero ito si Pipito, ito siya ngayon. Itong mga makakapal na kaulapan. Sobrang laki niya oh. Halos buong Visayas ang sakop niya. Umiral dito sa malaking bahagi ng Kabikulan. Ang tinatarget niya ay itong Visayas at Bicol area. Sa patuloy na paglapit ni Pipito, malaking bahagi na ng Luzon including Metro Manila makakaranas ng makulimlim na panahon ngayon. Central Luzon ang kanyang target. Naasahan na silang bahagi ng Luzon and Visayas. So, at ito yung ating latest track and intensity forecast. Ito yung latest naman tungkol kay Opel, lumabas na siya. Patuloy yung pahilagang silangan ng paggalaw na nasabing bagyo at posible itong dumaan or maapektuhan itong southern portion ng Taiwan. And for the remainder of the forecast period, makikita natin patuloy na yung paghina nito. Possible within the next 12 hours, tropical depression na lang. Nasa Taiwan yung bagyong Opel ngayon. Into a low pressure area bukas. Or posibleng mas maaga. So habang nasa loob ito ng ating Philippine area of responsibility, malulusaw na itong si Bagyong Opel. Yan, pawala na siya yung Bagyong Opel. Pero itong pinagtutuunan ng pansin ngayon ng Pag-asa ay itong kay Bagyong Pipito. Ito yung kanyang landfall scenario. Okay? Ito yung most likely scenario na kakahulugan na ito yung pinaka-inaasahan natin mangyayari sa ngayon. So, magpapatuloy yung general northwestward niya ay northwestward. And possible mamayang gabi or bukas sa madaling araw ay maglalandfall itong sentro ng mata ni Bagyong Opel sa vicinity ng Catanduanes. So, maglalandfall siya sa Catanduanes. May dalawa pa tayo senaryo. Yung mga subscriber natin taga Catanduanes, maglalandfall po sa inyo ang inyong bagyo. Ayan. Typhoon Pipito, ano? Kaya ingat po kayo dyan, maganda na po kayo. As well as itong eastern section ng central and southern Luzon. So inaasahan natin, may mga dadaan siya ng vicinity ng Quezon Province. So yung pangalawa nating landfall scenario, posible pa rin yung landfall dito sa silangang dagat baybayin o yung eastern coast ng Camarines Sur, Camarines Norte, Camarines Sur Province. Dadaan muna siya ng Camarines Sur Province bago dumaan ng... So hakip po itong areas na ito ng confidence cone. Tapos tayo dyan sa posibleng or hindi natin tinatanggal Quezon Province ng landfall over this area. So malaki yung kanyang cone of uncertainty na tinatawag. Quezon or Aurora bukas ng hapon or sa gabi. So inaasahan natin yung once na magla-landfall itong bagyo possibly dito sa area ng Catanduanes, magkaroon ito ng pangalawang landfall. So ang landfall niya ay bukas ng umaga, linggo or gabi. So kailangan natin bigyang pansin, no? So porket hindi pa magla-landfall ang pag sa atin, hindi pa nakakahulugan, hindi natin mararamdaman yung mga... So ngayon dito sa aming lugar sa Laguna ay mainit pa, kaya hindi pa nararamdaman yan. So naasahan natin habang lumalapit sa ating kalupaan, yung mga impacts na ating inaasahan na dala ng bagyo, una-una sa lahat, ito yung landfall scenario niya. Landfall scenario 1, Catanduanes, by tomorrow night, early morning. Okay, ibig sabihin ay Sunday kasi Saturday ngayon eh. Yung pangalawa ay number siya, landfall scenario number 2, over the, okay. Inaasahan naman natin na magpapatuloy. So habang nasa karagatan, itong si Bagyong Pipito, magpapatuloy yung paglakas or intensification nito. May posibilidad na talaga na maging super typhoon siya. Ito super typhoon category sa mga susunod na oras prior to landfall. Nag-iipon pa kasi ng lakas yan. And after landfall, inasan nga natin ang slight weakening or bahagyang paghina ng bagyo. Possible by Monday.
So lalabas siya sa Philippine Area of Responsibility sa Monday pa, ano? Dahil nga mas lumapit na itong Monday o sa Tuesday. Sa ating kalupaan, nagtasa tayo ng tropical So signal number 3 ngayong Saturday ay itong Catanduanes. Ayan, signal number 3 yung Catanduanes. So asahan natin itong mga malalakas na hangin sa eastern portion of Albay. As of 5 PM, Bicol region na ito. Sa Catanduanes, sa eastern Ayan, portion nakikita na ng Albay, sa eastern portion ng Camarines Sur, sa Camarines provinces ng Sorsogon, at itong northernmost Sorsogon, portion ng eastern Samar. Inasahan natin, may Samar area province. of 5 AM today dito sa nalalabing bahagi ng Signal number 2, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Camarines 2 yan ha. Signal number 2 yan ha. Oh. Camarines Norte. Ngayong araw yan na Sabado ha. Signal number 2. May signal number 2 rin tayo sa ilang areas ng Visayas. Sa Visayas din. Northern portion ng eastern Samar. Dito sa northern portion ng Samar. At sa Samar, number 2. northern Samar. At signal number 1 naman, may palugit or warning Sa signal number 1 para sa araw ng Sabado ay itong Masbate, Marinduque, Romblon, Laguna, West of Quezon, Cavite, Metro Manila. Sama na ang Metro Manila signal number 1 ngayong Sabado. Ito sa area ng Marinduque, lalabing bahagi ng Quezon, dito sa area ng Laguna, sa Rizal, sa number 1 yan. Sa Batangas, Metro Manila, sa area ng Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac. Signal number 1 rin dito sa area ng Nueva Ecija, sa Aurora, Nueva Vizcaya, So, number sa 1. area ng Quirino, dito sa bahagi ng Isabela. Sa ngayong Sabado, since signal number 1 ang Laguna area ay mainit pa dito ano sa aming lugar. Kahit dyan sa Metro Manila, sigurado mainit pa doon ano. Pero doon dito sa Catanduanes, since yun ay naka-red na, ibig sabihin yan ay signal number 3. Yan ay yung nag-uumpisang binabayo ng bagyo ngayon. Yan o. Catanduanes, kasi naka-red siya. Yan. Ng Leyte, dito sa northeastern portion ng Itong mga naka-yellow na area, ayan, mga naka-yellow area, yan ay signal number 2. So, ang dinidiscuss niya ngayon, itong mga naka-blue na color, yan ay signal number 1. Okay? Kaya sa mga nabanggit pong lugar, especially areas under wind signal number 2 at wind signal number 3. Pero sa kinabukasan, sa Sunday, sigurado magbabago ang signal sa bawat lugar. Kaya pinaghahanda po ang lahat. Pinaghahanda po tayong lahat ng DOST. Kasi ito ay maging super typhoon. Ito po yung rainfall na tinatawag niya. Malakas na pag-ulan. Ayan, kulay rin talaga yung Catanduanes. Ayan. Potential impact, intense potential rain. Dito sa area ng Catanduanes. Heavy to intense rains, areas shaded by orange. So inasahan natin for today. Ito sa area ng Camarines Sur, hanggang 200 mm. At Eastern Samar. Moderate rains naman, 100 to 200, saka yung yellow ay hindi pa masyado, 100 to 50 to 100 mm. Sa Samar, Biliran, at sa Leyte. Ganyan kalaki yung dala niya, pwedeng mabot ng 200 mm. Halos kasing lakas yan ng ng bagyo ni Rosing na tumama sa Camarines Norte noon. O kaya ay nung bagyong Ondoy. Umabot din ng 200 km per hour kasi yan, 240 km per hour. Itong si Bagyong Pipito, ang target nila dito, ang projection nila dito ay pwedeng umabot ng hanggang 215 km per hour. Kaya malaki yung kanyang dalang ulan. Sa lalawigan ng Aurora. Sa ngayon, ito yung binabay niya. Ayan, yun yung malakas na ulan niya. Ito po yung mga areas shaded by orange. Aurora. Sa lalawigan ng Pangasinan, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Bulacan, at Camarines Norte. Moderate to heavy rains, ito yung mga areas shaded by yellow. Sa ito yung mararanasan na lakas ng ulan bukas, linggo, kasi Sabado ngayon eh. Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Isabela, La Union, Benguet,
So ito ay report ng DOST ng alas 6 ng umaga. Okay, ngayong Sabado. Yan, 6:03 AM. Batangas, Marinduque, at Camarines So ang hinihintay nating update ay yung mamayang alas 12. Alas 11 wala pa. Nakalabas na ng kalupaan itong sentro yung Bagyong Pepito. Hey. So nandito na ito sa West Philippine Sea. Di yun lang guys ang ating for today's video. Sana ay mag-ingat po tayong lahat sa paparating na posibleng Typhoon Pepito sa araw ng linggo. Okay, di yun lang muna guys ang ating for today's video. Ingat po tayong lahat. See you on my next video. Bye-bye! Inaasahan natin itong significant rainfall in the coming days.